7 expenses na dapat mong bayaran kapag ikaw ay bumibili, nagbibenta, or nag-hold ng mga real estate property. Ang akala kasi na iba, once na nabili na natin yung property, is wala na tayong babayaran dito. Let's say, sabihin natin nakabili ka ng 500,000 na lupa, hindi ibig sabihin nun 500,000 lang yung ilalabas mo. Kaya mabuti na mapanood nyo tong vlog na to at mabuti magkaroon kayo ng spare money kasi may mga gagastusin pa rin na mga dapat pagkakagastusan na hindi nyo alam. Or kaya alam nyo man, baka iba dito hindi nyo rin totally 100% kabisado pa. Kaya natin ito di-discuss para maiwasan yung mga maling expectation sa pagbili, pagbebenta at pag-hold ng mga real estate property. Lahat ng i-share ko today ay according lang sa na-experience ko. Kung may kulang or may gusto kayo idagdag, i-comment down below nyo na lang. Before we start, magpaparapal muna tayo ng isang napakamahal na t-shirt galing sa atin. Pipili lang tayo ulit ng isang winner sa Facebook at isang winner dito sa YouTube. Simple lang ulit yung mechanic. Bawal po yung double or multiple comment para fair naman sa lahat na sasali. Ang mechanics lang natin napakasimple lang. Comment ka lang sa baba kung anong klaseng rental property yung gusto mo sa lahat ng klase ng rental property. Yung pinaka gusto mo at bakit. Number 2, hit mo lang yung like button dyan sa baba or sa gilid dito sa YouTube, dito sa bandang baba dyan. At pipili po tayo ng isang winner sa 10 magko-comment. So kung sa YouTube natin may first na 10 nag-comment, pipili lang tayo doon ng isa. Ganon din sa Facebook natin. So yun, sana sumali po kayong lahat. At sa mga hindi mananalo, sali na lang po sa ating next pa-contest. 7 expenses na dapat mong gastusin at ang number 1 dito is yung capital gain tax for seller and documentary stamp tax naman para sa mga buyer. Ano nga ba yung capital gain tax? Ito ilalagay ko na po dito, screenshot nyo na lang. Yan po yung liability na dapat bayaran ng nagbebenta ng lupa sa ating government or BIR sa halagang 6% ng total amount kung magkano mo nabenta yung property. So ang katumbas naman nito sa mga buying and selling, sa mga tindahan is yung parang added tax. So parang yan yung tax na binabayaran natin sa tuwing bibili tayo ng produkto na binabayaran naman nung nagbebenta. So sa lupa naman, ang tawag naman sa tax na yan is hindi added tax or value added. Tawag nila dyan is CGT or capital gain tax. 30 days pagkatapos mabili yung property dapat na mabayaran or kung hindi magbumulta ka. Ang nagbabayad dito dapat or sasalo dito is yung nagbenta. Pero depende po yan sa usapan ninyo nung seller dahil sa experience namin, meron kaming another arrangement nung seller dati na i-share ko rin sa inyo at ang napag-usapan namin is bibigyan niya sa akin yung property sa ganitong halaga na may discount na medyo malaki pero ako na rin magbabayad din ng capital gain tax. Parang ganun lang din, pinaikot lang pero mas malaki yung discount na nakuha ko sa kanya. So pumayag naman ako. Pero sa the rest ng mga lupa na natransact natin or property, si seller po talaga dapat ang nagbabayad niyan para hindi magulo. Number 2, real property tax for land. Okay, for land for lupa. So every year, pag bumibili ka ng property, every year itatax yan ng gobyerno na kailangan mong bayaran. So every year sisingilin ka ng government ng property tax for land at dapat mo yan bayaran every year. Pag hindi ka nagbayad dyan for several years, maaaring kunin niya ng government sa'yo pabalik sa kanila. So hindi naman ganun kamahal yan, lalong-lalo na kung maliliit lang naman yung lupa nyo at depende yan kung agriculture. Pag agriculture, hindi naman din ganun kamahal pero nga lang malalaki kasi yung agriculture land natin kaya medyo mahal din yung iba. Pero sa experience namin, sa property namin, 1,440 lang yata yun every year. So last 2 years pa yun. Last year yata nagdagdagan ng kaunti 1,500 na yata. Ngayon 2023 nasa 1,500 lang din. Natural, depende po yan sa lugar. Depende kung commercial, agriculture, depende sa lugar. BGC ba yan? Makati ba yan? Rizal ba yan? Bulacan or Pampanga? Kaya mabuting itanong nyo na rin sa mga local assessor's office, city hall sa inyo kung magkano yung kailangan yung bayaran. Kaya mabuting consider nyo rin yan. Although hindi naman sobrang mahal niya property tax land. Pero still, lalong-lalo na kung lupa yan, hindi naman ganun kamahal yan. Pero still, mabuting ipa-assess nyo pa rin dahil depende nga sa laki yan at depende sa city. Number 3, real property tax for building. Kung kanina, property tax para sa lupa, pag may building yan or may property or may apartment or may bahay, may panibagong tax yan. Ganun katindi yung gobyerno. Kahit ako naiinis ako dyan. Kasi imagine mo, tinataksa na sa lupa, itataksa pa sa building. Sobrang pahamak talaga Pasensya na sa mga city hall, gigil na gigil ako. Hindi, medyo nakakainis lang, di ba? Kasi parang sobra na yung tax na hinihingi sa mga tao ng government. Lahat na lang pinagkakitaan talaga. Pero para naman sa development ng bansa natin yan. Pero nakakainis lang na marami nagsasacrifice. Hindi ko alam sino ba nagpauso niyan. May property tax sa lupa, may property tax pa sa
property. Dapat isa na lang. So, yun, mabalik tayo sa kanina. Sa amin naman, in our case po, no, bumili kami ng lupa, every year nagbabayad kami ng 1,400 dito. Then, nagkaroon kami ng apartment doon, nagbabayad na po kami at nadagdagan po ito ng another 16,000 per year. So, yung lupa, 1,400 something or 1,500. Yung building naman, tinatax kami every year naman ng 16,000. Pero may discount po yan. So, every time na magbabayad ka ng mas maaga, no, doon sa due date nila, let's say sabihin natin ang due date nila is December 8. Pag nagbayad ka ng December 7, may discount na 20%. So sa amin yung 16K namin, naging 12K na lang yata yun per year. Yung amin naman lupa is nasa around, nakalimutan ko yung discount sa lupa pero basta may discount siya. So ganito po yung nangyayari dyan. Pag bumili kayo ng lupa, tapos let's say nagpatayo kayo ng property dyan, no? Let's say sabihin natin patayo kayo ng March, natayo kunwari na October, patak ng December may magbibisit sa inyo na taga City Hall. At sabihin nila, i-assess nila yung property nyo kung magkano yung babayaran yung tax. May mga times and cases na hindi na-visit sila ng City Hall, so hindi sila nakapagbayad that year. Pero next year, na-visit sila at pinagbayad pa rin sila. Hindi ko sure kung nabayaran din nila yung last year. So, ganun po yung process. Bibili kayo ng lupa, after a few months, few years, magpapatayo kayo ng property, itatax na pangalawa to. So, ma-assess yan before the end of the year. Pero pag nag-overlap yan, lumagpas na ng December, January, March, yung pagpapatayo nyo ng bahay, baka next year na i-tax yan. Ganun po yung pagtatax na na-experience namin. Baka may iba po kayong experience yan. Comment down below ulit. Number 4, commission para sa mga agent. Kapag nagbebenta ka ng property mo, syempre, kailangan mo ng agent. Dapat mo siyang bahagian sa tuwing nagbebenta ka. Tatlong klase yung commission na madalas na nangyayari sa bentahan ng mga property. Number 1, yung pagpapatong ng presyo ni agent. So, kunyari, 1 million mong binibenta yung property na ito, pwede mo sabihin kay agent na patungan niya na lang yung presyo niya at siya na yung bahala doon, basta 1 million yung kailangan makuha ni seller. Pangalawang klase naman ng commission basis is fixed price. So, pwedeng sabihin ni seller na 1 million ko lang gustong ibenta to, wag mo nang taasan yung presyo, bibigyan kita ng 70K pag nabenta yan. Pwedeng ganun yun. Number 3, percentage basis. So, example sa amin, no, yung agent namin, meron daw siyang 5% na makukuha sa kung magkano yung mapag-uusapan namin nung seller niya. So, seller yung kakilala niya, buyer ako. Kapag daw nabenta ng let's say ng 1 million yung property, meron siyang 5% doon. Example lang yun parang ganun siya. Pwedeng 6%, pwedeng 3%, pwedeng 2%, pwedeng 7 or 10%, depende sa napag-usapan ni buyer, ni seller tsaka ni agent. Guys, kung may alam pa kayo na iba pang commission basis sa process, comment down below nyo ulit. Number 5, Homeowners Association membership fee and monthly dues. Dalawa pong magkaibang bagay yan. At applicable lang po ito para sa mga condo owner, subdivision owner, mga tao na may property sa mga village, applicable lang yan. Kasi sa mga pangkaraniwang public areas or cities, wala namang homeowners association. So, skip nyo na to kung hindi naman kayo pasok dyan. Pero sa mga owner po ng mga nasa subdivision or condominium, panoorin nyo tong panglima na to dahil kailangan nyo rin tong bayaran soon. Yung membership fee, ito yung one-time payment, no, na ipapataw sa iyo ng homeowners association. Sa iba, nire-renew yan. Pero sa amin, one-time payment lang daw yun. Yung monthly dues naman ay monthly recurring payment na patuloy mong babayaran monthly para ma-maintain or magawa ng HOA yung trabaho nila. Of course, no, to maintain safe, secured, and maintained property, no? And security rin ng subdivision or ng condominium. Di ko sure kung sa condo, kung may membership fee din na binabayaran. Pero alam ko, monthly dues lang yun. Pagkakalam ko. Hindi ko sure Napansin ko lang sa mga bagong property owner na bumibili ng lupa, hindi muna nila pinapamemberan to sa mga HOA kasi daw may bayad daw ng 5K, sa amin kasi 5K. Meron din 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, depende sa HOA kung magkano yung membership nila. Yung iba hindi mo na binabayaran yan, dinidelay nila. Wala naman daw masamang effect. Yung nga lang, risky lang talaga yan ng kaunti kasi mamaya biglang may mag-squat dyan, di mapansin ng HOA, mamumblema ka patuloy. Kaya as much as possible, advice ko, pag nabili yung property, kung di rin naman ganun kamahal yung HOA fee, bayaran nyo na kaagad para secure din yung inyong property, tapos bakuran nyo na kaagad. Number 6, maintenance fee. Di naman sobrang laking gastos dito, pero dapat may consider na dapat ka mag-maintain ng iyong lupa or ng property mo para magtabas ng damo, maglinis ng property at mga iba pang bagay. Hindi kasi pasok sa pag-check ko sa HOA or sa Homeowners Association, hindi raw pasok sa pagbabayad natin ng Homeowners Association fee yung paglilinis ng property mo. So private yun. So ang nililinis lang daw ng HOA is yung mga public amenities, shared
space dun sa subdivision at wala doon silang pakialam dun sa property mo. So kung may lupa ka, mabuting twice a year, no, pabisit mo, palinis mo para hindi pamahayan ng mga mataas na damo at mga kung ano ng mga, at para ma-check mo rin yung property, baka may nagtatayo ng mga squatter diyan. No? Kung pwede, no, once a month mas better. So kung property naman yung mini-maintain mo, mabuting magkaroon ka diyan ng caretaker once a week para hindi kagad mabulok yung bahay. Number 7, no, the last but not the least, palakad expenses. So, pag nagpapalakad po tayo ng mga title or papeles natin sa mga property natin, meron pong binabayaran tayong palakad expenses. Sa mga companies po, pag bumili ka ng property mo na lupa, tapos pinalakad mo sa kanila yung pag-transfer ng title from the seller name to your name, may kaukulang bayad po yan, no, na nag-i-start yan ng 20 to 25,000. Sa experience po namin, 100 to 200 square meter na lupa, no, nagpa-quote kami sa ibang company, 25 to 30,000 yung possible na bayaran namin. End-to-end na yun, lahat na yun. All in na. Sa mga agent naman na nakilala ko na may alam din sa paglalakad sa City Hall, no, nasa ganun din yung presyo. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo i-avail dyan. Sa experience namin, kakilala lang namin yung nag-process ng papel namin. So, applicable lang din to sa mga tao na walang time para mag-asikaso ng papel nila at wala silang masyadong alam. Tulad ko, hindi ako masyadong magaling sa mga papeles na yan. Pabuting palakad nyo na lang kung kayo ay busy tao. Pero kung if you have a lot of time at di ka busy, kabisado mo yan, ikaw na maglakad para hindi ka na gumastos sa mga palakad expenses. Pero I highly suggest palakad nyo na lang yan kasi mahirap po talaga at lalong-lalo na kung may trabaho ka or may negosyo ka, hindi bagay or hindi applicable na gawin mo pa yan. So far, yan po yung mga pwede ko may share sa inyo. Next week po pala, no, huwag nyo kakalimutan, abangan nyo po pala yung panibago nating vlog na nag-overlap sa vlog na to, no, na 7 expenses in buying, selling, and holding of properties. Yung next week na vlog naman natin is 7 expenses and liabilities in apartment business. Magkadikit po sila at magkasama. Overlapping kasi yung mga vlog natin this week and next week. If you guys learned something today, please subscribe to our YouTube channel for more videos about real estate investing katulad dito. Yun lang. Salamat!